Ayan. So, Keeping the Love Alive. So, hindi po siya kanta ng Air Supply ha. So, title po siya ng mensahe po ngayon, Keeping the Love Alive. Bakit po ito ang mensahe po natin? Kasi again, bukod sa Love Month, di ba? So, ngayon po ay marami pong mga Kristiyano o marami pong mga tao ang napofall out of love sa kanilang pananampalataya o kaya naman ay napofall out of love sa kanilang mga karelasyon, at kung minsan, 'di ba, malungkot nga po nating nalalaman, minsan may mga nafo-fall out of love sa pamilya o sa kung saan-saan man po. Kaya napakahalaga ng topic po natin ngayon kasi mapapag-aralan natin paano bang magiging buhay na buhay ang pag-ibig po natin. And kung tatanungin ko po ang bawat isa sa inyo, paano malalaman kung buhay ang pag-ibig ng inyong asawa, pag-ibig mo sa iyong kaibigan, pag-ibig mo sa iyong ka-churchmate, di ba? So may mga kanya-kanya po tayong mga kasagutan. Pero mamaya po, malalaman po natin. Yan. So paano bang nalalaman kung buhay pa ang ating pag-ibig? So kung nabasa niyo na po yung 1 Corinthians 13, yan dito po tayo dito po iikot ang ating pong mensahe. Pero first, bago po ang lahat, let's talk about misconceptions about love. Ano po ba yung mga maling iniisip ng mga tao tungkol sa love? Una po, ayan, so ang iniisip ng iba na mali patungkol po sa love ay love is only a feeling. So yan po ang unang kamalian ng tao na iniisip nila ang pag-ibig daw po ay nararamdaman o feeling lang, 'di ba? Pero alam po natin na ang love, 'di ba? Kung ikaw ay Kristiyano, at kung ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos, love is more than a feeling. 'Di ba? Ano talaga siya, higit pa siya sa feeling, 'di ba? At yung pinakamalalim nga, 'di ba, nakapahayagan ng pag-ibig ay God is love. Ayan, ang pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Kaya naman dapat hindi natin binabrandan yung love na only feeling lang. Ayan, kasi once na yun ang brand natin sa love, ayan, so mali na tayo. Okay, sabi nga, a lot of people think that love is some kind of an emotion. Feeling nila yung pag-ibig, yan daw yung nararamdaman nila sa tiyan nila whenever they feel in love, 'di ba? Yung parang butterfly na nararamdaman mo kapag nai-in love ka. And yung iba na iisip nila yung parang nararamdaman ng mga aso, 'di ba? Yung mga puppy, yung kumbaga puppy love, ganyan. So yun yung mga misconception. And sabi nga, we're always searching for that feeling because some of us think that's all it is. Diba? We talk about falling into love and falling out of love, which basically means we either feel emotion or we don't feel emotion. Kaso kasi, ang danger po sa konsepto na ito ng love is only a feeling, paano kapag wala ka ng maramdaman? Ibig sabihin ba wala kang gagawin? Like for example, sa mga married couple, kapag ba halimbawa ngayong araw na ito wala kang kilig na naramdaman, ibig sabihin hindi mo na dapat siya mahalin, 'di ba? So mali po yung love is only a feeling. Sunod naman po, misconceptions about love is uncontrollable. Na ang pag-ibig daw ay hindi nakokontrol. Kaya 'di ba minsan yung mga may kasabihan tayo, 'di ba, yung parang love at first sight, 'di ba? Kasi hindi daw makontrol, kinikilig, 'di ba? Nanginginig kapag nakikita si crush o kaya naman may pogi o kaya naman maganda. Pero alam niyo po ba, mali po 'yun kasi love is controllable. Na ano mo 'yan kumbaga parang nakokontrol 'yan, choice 'yan, 'di ba? Hindi 'yan basta-basta 'yun na parang addict ka, 'di ba? Sunod ka ng sunod o kaya naman kalabit ka ng kalabit. Love is uncontrollable. Mali po 'yun. Okay? Kaya naman sabi, today we're going to look at love that will really make a difference in our life, in our relationships, in our marriage, and in working relationships. Kaya naman kapag nalaman niyo po to, makakatulong po to, 'di ba? Sa pagmamahal na meron kayo, whether it is family, sa church, 'di ba, sa friends o kung ano-ano naman pong mga relationship like friendships, 'di ba? So kaya naman again, let's share our link para po mas marami pa pong matuto o ma-share ito. Kaya ngayon, paano pong malalaman na ang ating pagmamahal ay alive na alive? Meron po tayo ditong dalawang dapat kinakailangan gawin. Two things we can do to make love alive. Yan. Para maging buhay na buhay daw, ang pag-ibig natin, ito po yung dapat nating gawin. Una, understand what love is. Ano ba ang pag-ibig, di ba? Ano ba ang kahulugan nito? Ano ang definisyon
ng pag-ibig. Kailangan po, dapat maunawaan po natin ano ba yung love para hindi tayo nagkakamali at hindi rin namamatay ang pag-ibig natin sa mga tao, sa Diyos o kung kanino pa man. Okay? So understand what love is. Ano ba ang love? Yan, love is a matter of choice. Yan, tatandaan natin, love is a matter of choice. Ibig sabihin, pinipili, napapagdesisyonan, okay? Ang pagmamahal. Kaya naman sabi nga ng Colossians 3:14, di ba? And overall, virtues put on love which binds them all together. Sabi nga ng Colossians 3:14. Kasi alam niyo po ba, ang love is not something we are a victim of. It's something we choose. Hindi yan yung parang biglaan na lang na nabiktima ka. Ay, na-inlove ako. Ay, ano ba yan? Di ba? Hindi po yun yung parang nabiktima ka bigla ng pag-ibig. It's something we choose. Ibig sabihin, pinipili natin yung pagmamahal na ito. Kaya pansinin niyo yung sinabi ni Paul, underline the phrase, over all virtues, put on love, which binds them all together. Ang ibig sabihin kasi dyan, now, Paul wouldn't have asked us to put on something you cannot control, that you can only feel, di ba? So, ibig sabihin, hindi naman sasabihin yan ni Paul na put on love kung wala kang choice. Ibig sabihin, kaya niya nasabi na put on kasi pwedeng piliin, pwedeng pagdesisyonan. Okay? So, unang-una, ano sabi dyan? Love is a matter of choice. Ayan, sunod naman po, ayan, so understand what love is. Love is a matter of conduct or conduct. Yan. Pag sinabing love is a matter of conduct, ibig sabihin may involved na na action. May involved na behavior. So, pagka pala love, ang ibig sabihin nito, yung inaasal mo sa ibang mga tao. Kaya 'di ba kapag usapang pag-ibig, malalaman mo kung mahal ka ng tao depende sa behavior, depende sa ugali, depende sa kinikilos, di ba? Meron tayong mga kapahayagan, like for example nga, yung tinapik ni Pastora Cher nung last Monday, di ba? Na meron tayo kasing tinatawag na love language. At ang sinasabi nga po dito, love is a matter of conduct. Mahalaga sa love yung mga ginagawa po natin. Kaya tingnan nyo, sabi ng 1 John 3:18, let us not love with words or tongue, but with actions and truth. 1 John 3:18 yan, di ba? Sabi, wag lang daw tayo magmahal sa pamamagitan lang ng salita o kaya naman sa pamamagitan lang ng bibig na I love you, I love you, I love you. Pero daw dapat samahan natin ng actions and truth, ng action tsaka ng katotohanan. Kaya nga noon, sabi sa amin ng magulang namin, sabi ni mama sa amin, wag kayo I love you ng I love you sa akin ha, ipakita nyo. Di ba? Parang yung sa mga magulang natin, di ba? Wag kayo I love you ng I love you dyan ha. Di ba? Magugas kayo ng plato. Diba? Huwag kayo I love you ng I love you dyan ha. Maglinis kayo, magwalis kayo. Diba? Kasi kailangan kapag mahal natin ang isang tao, may action, may behavior na involved. Sabi dyan, no, sabi, love is more than what we say. Sabi, it's a behavior. Kaya in this passage, John was telling us to back up our love with our actions. Kaya naman sinasabi ni Apostle John na dapat daw hindi lang tayo magmahal sa bibig, kundi daw back upan natin ng action. Amen? Kaya nga kapag halimbawa sa asawa, 'di ba? Pag mahal mo, pagsisilbihan mo. 'Di ba? Sa ano naman sa friendship, kapag mahal mo, 'di ba, ituturing mo ng tama. 'Di ba? Sa magulang, kung mahal mo, irerespeto mo, i-honor mo. Amen? 'Di ba? Kasi love is more than what we say, it's a behavior. Kaya nga 'di ba may magjowa, 'di ba? Mag-girlfriend and boyfriend. Sabi nung lalaki, alam mo, mahal na mahal kita. Sabi niya, oh honey, I would die for you. 'Di ba? Mahal na mahal kita, kaya kong mamatay para sa iyo. Sabi ng babae, alam mo honey, ang tagal mo nang sinasabi 'yan. Ba't di mo gawin, 'di ba? Sabi ng babae. 'Di ba? Kasi nga naman kapag daw may love, 'di ba? Ibig sabihin may ginagawa, 'di ba? May behavior, may action, okay? Pero joke lang 'yun ng babae, 'wag niyong gawin, okay? So, kaya 'di ba? Dapat kumbaga may action daw. Okay? At ano pa? Paano daw natin malalaman na buhay ang ating pag-ibig? Yan, una, sabi nga, at isa pa na dapat i-consider, act the way love acts, di ba? Una, understand what love is, di ba? Tapos sunod naman, act the way love acts. Ang ibig sabihin nito, kung paano daw kumilos, di ba, ang pag-ibig, yun daw ang dapat gawin natin. Okay? So dito na po papasok
yung 1 Corinthians 13. Okay? Paano natin na malalaman kung buhay na buhay ang pag-ibig? Una, love is alive when it has patience. Alive na alive daw o buhay na buhay ang pag-ibig natin kapag yung pag-ibig nagpapasensya, 'di ba? Pero alam nyo ba sa kabilang banda, paano daw malalaman kung patay ang pag-ibig? Sabi, love is dying when it is hurried. Yan, kapag minamadali ang pag-ibig, and patay naman when it cannot wait. Kasi bakit? Sabi ng 1 Corinthians 13:4, love is patient. Kaya alam nyo, mahalaga, di ba? Mahalaga na malaman natin na ang pag-ibig pala ay kung ito ay buhay, ito ay maghihintay. Ito ay pasensyoso. Di ba? Kaya yung mga pag-ibig daw na agad-agad, gusto, ura-urada, yan, hindi yan totoong pag-ibig. Yung gusto, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ganito, ganyan. Di ba? Hindi daw totoong pag-ibig yan. Kasi love waits. Di ba? Love is patient. Di ba? Kaya for example, may mga lalaki nang liligaw sa'yo, gusto na agad, bukas, bukas. Di ba? Hindi daw yan makapag-antay. Hindi yan love, kundi lust po yan. Di ba? Kaya naman, sabi, love is patient. Tsaka syempre, sa ibang salita, pag sinabing love is patient, yan, nagpapasensya. Okay? Yung talagang nagbibigay pa ng allowance, di ba? Kasi sabi nga ng Ephesians 4:2, tingnan nyo to be humble and gentle. Be patient with each other, making allowances for each other's faults because of your love. Di ba? Paano daw malalaman na meron tayong pasensya sa pag-ibig po natin? Nagkakaroon daw po tayo ng allowance kapag may mga nakasakit o may mga nakagawa ng mali sa atin. Okay? Sabi nga dito, he says, to make allowance for one another faults. Why? Because we love the person. Kaya halimbawa, minsan may mga may mga salita po tayo. Like for example, yung pagpasensyahan mo na lang, palagpasin mo na lang, 'di ba? Hayaan mo na lang, 'di ba? Kasi kaya natin ginagawa 'yon kasi because we love the person. Kaya for example, yung asawa natin, pinagpapasensyahan natin, ibig sabihin, mahal natin siya. 'Di ba? Yung kapatid natin, hindi natin agad sinusuntok, 'di ba? Hindi natin sinushoot sa drum, 'di ba? Inaano natin, pinagsasabihan lang natin. Bakit? Kasi mahal natin siya. Because we love the person. Yung asawa, hindi mo agad hinihiwalayan. 'Di ba? Pinapatawad mo kasi we love the person. Ito yung maganda, tingnan niyo to. Sabi, we know what it's like in a relationship. Tama? To turn the other cheek, to go to the second mile, to be patient with our loved ones. Kasi yun yung mga sample ng pagiging pasensyoso. Okay? Ang tatandaan natin, love is patient. Kahit minsan, nai-stress tayo, di ba? Minsan, napoprostrate tayo, pero ang sinasabi ng Bible, love is patient. Di ba? Minsan daw, pwedeng ang gawin mo, magkaroon ka ng harsh criticism sa asawa mo, gumawa ka ng foolish or hurtful things, pero tatandaan mo, love is patient. Di ba? Kaya naman, kung mahal mo ang tao, malalaman na buhay ang pagmamahal mo kapag mapagpasensya ka. 'Di ba? Ang hindi ka agad, 'di ba? Hindi mo agad pinapatay yung kaaway mo, 'di ba? O yung kaibigan mo, 'di ba? Nagpapasensya ka. And alam niyo ba, sabi nga dito, patience isn't always easy for us. Tama ba? Ang pagpapasensya hindi siya laging madali. 'Di ba? Sabi, it's very difficult for us sometimes. Sabi, you know what must we do when we are having a hard time being patient with somebody? 'Di ba? Pero alam niyo ba kung ano daw dapat nating gawin kapag nahihirapan tayong magpasensya sa iba? Ito daw ang dapat nating gawin para magpasensya pa tayo. Sabi, probably the best thing is for us to constantly remember God's incredible patience with us. 'Di ba? Parang isipin mong maigi, kung nauubusan ka ng pasensya, 'di ba? Isipin mo na lang yung pasensya ng Diyos sa iyo. 'Di ba? Na ngayon wala ka pa sa impyerno ngayon, nabubuhay ka pa, may pag-asa ka pa, may tsansa ka pa. Remember that patience, 'di ba? Na binigay sa iyo ng Panginoon. And sabi while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi, while we were unloving and unwilling, He is willing to wait on us. Isipin niyo pong maigi, ilang beses kayong inintay ni Lord. Parang in my case, 17 or 18 years old ata ako, 'di ba? Naligtas talaga. Parang imagine niyo for 17 years magmula nung pinanganak ako, ganun ako inintay ni Lord.
And some of us, meron kayong kwento, di ba? Meron tayong mga testimony kung kailan kayong naligtas. There are people na naligtas 20s, di ba? 30s, 40s, di ba? Mapalad ka kung naligtas ka ng nasa teens ka pa. Kasi ang haba pa ng gugugulin mong time kay Lord. Pero imagine niyo those people na for example, naligtas sila 50, 'di ba? Senior citizen na sila naligtas. Imagine nyo, 'di ba, kung gaano ka mapagpasensya ang Diyos sa kanila, 'di ba? Na inintay sila na lumapit. Kasi ako ang testimony ko, bata pa lang ako, alam ko tinatawag na ako ni Lord through my lola. 'Di ba? Kasi ini-invite niya ako sa church. Ako naman tamad akong pumunta sa church, 'di ba? Tapos may mga nung high school ako, alam ko meron akong mga kaklase na nag-i-invite sa akin sa church pero ayoko. Kasi parang sa part ko, boring ang Christianity. Pero imagine niyo 'di ba? Parang napaka-palad ko kasi inintay ako ni Lord, 'di ba? Praise God for that February 11, 2007 na at last, 'di ba? Na nag-respond ako sa panawagan ni Lord para maligtas, 'di ba? And imagine niyo tayo, bawat isa sa atin, lahat tayo nandito sa OBS, 'di ba? Napaka mapagpasensya ni Lord, lahat ng avenue ginagawa niya para lang ma-reach out tayo. Kaya naman tayo, dapat maging mapagpasensya tayo sa iba. 'Di ba? Kaya sabi, when we think of the patience of God, it helps us to be patient with others. Na kung tayo nga pinagpasensyahan ng Diyos, 'di ba? How much more yung iba din dapat pinagpapasensyahan din natin. Amen. Amen. So mag-heart nga po ang mga gustong maging mapagpasensya. Ayan. So sunod naman, malalaman mo kung buhay na buhay ang pag-ibig mo kapag love is alive when it cares. Ayan. Buhay na buhay ang pag-ibig mo kapag meron kang care, meron kang concern, di ba? Kaya nga di ba, lagi kong pinapaalala sa inyo, people don't care how much you know unless they know how much you care. Yung pagkikare, sobrang mahalaga yan. 'Di ba? Pero sa kabila ng lahat, tingnan nyo ito love is alive when it cares. Pero kailan siya patay? Love is dying when it forgets and dead when it ignores. Malalaman mo na namamatay na ang pag-ibig kapag nakakalimot ka na, tapos malalaman mo daw na patay na ang pag-ibig kapag ini-ignore mo na, kapag nag-i-ignore ka na. 'Di ba? Kaya lagi natin tatandaan 'to. Pero sabi nga ng 1 Corinthians 13 verse 4. Tingnan niyo to. Sabi, love is kind. 'Di ba? Malalaman mo na caring ang pag-ibig kapag mabait to. 'Di ba? Sabi nga ng Ephesians 4:32, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another just as God has forgiven you. So ibig sabihin pala kapag may care, kapag pala mabait ang isang tao, ibig sabihin buhay na buhay sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya nga sa mga nanonood natin dyan, type nyo nga, in Jesus' name, mabait ako. Ayan. In Jesus' name, mabait ako. Yan ang declaration natin. And ano ba ang kindness? Ano ba ang pagiging mabait? Ito yan, sabi, ang kindness is the ability to care for each other in the practical details of life. Ayan. So, ibig sabihin, ganun pala ang kindness. 'Di ba? The ability to care for each other in the practical details of life. Ibig sabihin, yung daily life, yung practical details of life. 'Di ba? Nagiging mabait pala tayo kapag ganun. For example, sa mag-asawa, ang pagiging mabait ng husband sa asawa, tuwing Valentine's, binibigyan niya ng flowers, binibigyan niya ng cake, 'di ba? Inaalala niya, 'di ba? Sa part naman ng wife, 'di ba? Ang pagiging mabait, yung titimplahan niya ng kape every morning, 'di ba? Yung kakamustahin niya, gusto mo bang Milo? Gusto mo bang kape? 'Di ba? So ganun ang pagiging mabait pala. Yung practical details of life na i-apply. 'Di ba? Yung pag nakita mo yung harap nyo, madumi, ang daming kalat, wawalisan mo. That is kindness. 'Di ba? Ibig sabihin, the ability to care for each other in the practical details of life. May nakikita kang matanda, nahihirapang umakyat ng hagdan, aalalayan mo, that is kindness. Amen? 'Di ba? Pero tingnan nyo, ito yung nakakalungkot sa nakatotohanan sa buhay natin. Sabi it's interesting, isn't it? But it's often easier to be kind to a stranger than it is to be kind to the people closest to us who loves us the most.
'Di ba? Minsan mas nagiging mabait pa daw tayo sa hindi natin kilala, sa stranger, kesa daw sa mga tao na mas malalapit sa atin, 'di ba? Sa iba, ayos tayo makipag-usap. Pero bakit kapag kapatid natin, sinisigawan natin? Sabi, it's sometimes easier to be kind to someone else's children than to our own. Pag anak ng iba, 'di ba? Careful ka. Pero pag sarili mong anak, minsan binubuli mo o kaya naman kung ano-anong pinagsasabi mo. 'Di ba? Hindi mo masabihan ng ganito yung anak ng iba, pero yung sarili mong anak, sinasabihan mo ng kung ano-ano. Yun yung mga nakakalungkot. And sabi, it's sometimes easier to be kind to a neighbor than to our own spouse. 'Di ba? Kapag ibang tao, 'di ba, na sasabihan natin ng ganito, pero yung sarili nating asawa, 'di ba, hindi man lang natin masabihan o hindi man lang natin magawan ng pabor. Pero again, mga kapatid, 'di ba, yung kindness dapat pinapakita siya in everyday practical details of our life. Amen po. Amen. Kaya tingnan niyo po to, sabi ni Mother Teresa, sabi the biggest disease today is not leprosy or tuberculosis, but rather the feeling of being unwanted, uncared for, and lonely. 'Di ba? Isipin niyo pong maigi, hindi daw yung leprosy o TB, 'di ba? O tuberculosis, yung pinaka biggest disease o sakit, 'di ba? Kundi yung nararamdaman mo na hindi ka gusto, na walang nagki-care sa'yo at malungkot ka. Pero kung ganun nga po, 'di ba? Ang biggest disease for today, 'di ba? Let us care for others, 'di ba? Let us show kindness to others, 'di ba? And wag na tayong lumayo. Mismong pamilya natin, mismong mahal natin sa buhay, mismong kaibigan, mga ka-churchmate natin, 'di ba? Ipakita natin sa kanila yung kindness. Ipakita natin sa kanila yung goodness ng Panginoon. I-share natin yung love ni Lord, 'di ba? Kaya naman, dapat po mas lalo tayong bumabait in Jesus' name. And alam nyo ba, sabi nga, I've noticed something else about kindness. Yung author nito, meron siyang napansin tungkol sa kindness, sa pagiging mabait. Sabi, it's very difficult for some people to express. Kaya nga nung nakaraan, nag-uusap kami ni Ate Mer, may mga ganong mga tao talaga no, na minsan, kunwari sa ibang tao, ang dali nilang magpakita ng kabaitan. Pero bakit daw minsan sa mismo nating pamilya, parang hirap na hirap tayo na magpakita ng kabaitan. For example, kunwari sa church, 'di ba? Parang literal na mabait ka naman talaga, pinagpe-pray mo yung kapwa mo. Pero bakit kaya kunwari in our own brothers and sisters hindi natin magawa, 'di ba? Yung kunwari yayain silang mag-prayer partner o kaya naman ipag-pray sila personally, 'di ba? O kaya naman maging mabait sa kanila, pakainin sila, 'di ba? So, ganun. Kaya nga dito, meron siyang na-discover tungkol sa greeting cards. Sino nakakita sa inyo at nakaabot ng greeting cards? Yan, nung panahon namin may mga ganyan. 'Di ba? Greeting cards, Christmas cards, birthday cards, Valentine cards, get well soon cards, may iba't ibang mga card. And alam nyo, ang naisip niya dyan, sabi, I think sometimes we buy cards for one another because it so succinctly says what we really feel but can't express. Sabi, and it's just easier to give a card than to visually or verbally let a person know you love them. Pero oo nga, no, parang naiisip mo yon na bakit ganun? Parang pagdating sa cards, mas madali nga na, na ibigay mo yon, di ba, na I care for you. Pero pag-usapan ko na rin, personal mong sabihin na I appreciate you, personal mong sabihin na I love you, bakit hirap na hirap daw tayo? Pero 'di ba, ini-encourage nga tayo ng mensahe na 'to, ng message ng Panginoon, ng mga verses na nabasa natin, na i-show natin yung kindness, 'di ba? Kaya 'di ba, yung may kanta tayo, 'di ba, na praise and show me that, give me that, 'di ba? The way you love, you show, yun nga, basta parang ganon. Diba? Kaya sabi nga ng verse natin, Ephesians 4:32, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God has forgiven you. Diba? Kung ano daw ang ginawa sa atin ng Panginoon, ganun din daw yung gawin natin sa iba. And alam nyo, ang isa rin po sa paraan, paano natin mapapakita yung kabaitan ni Lord sa atin. Sabi, the only way that I can have a relationship with anyone is to have forgiveness at the very core of that relationship. Kasi bakit? Forgiveness is a demonstration of a kind love.
Malalaman mo palang buhay na buhay ang pag-ibig mo, tsaka meron kang mabait na pag-ibig o mabait ka kapag marunong kang mag-forgive. Amen? Amen. 'Di ba? Lakasan natin ang amen natin, 'di ba? Kasi dapat maging mapagpatawad nga talaga tayo. Kasi 'yun ang isang paraan paano natin malalaman na buhay at mabait ang pag-ibig natin. And alam nyo, kapag daw tayo mahilig tayo o marunong tayong magpatawad, ito daw yung mangyayari sa relationship natin. That relationship is going to grow and develop not based on perfection. It's going to blossom through the willingness of each person to be forgiving. Lalong-lalo na nga po kapag kayo po papasok po kayo sa marriage o sa pag-aasawa, kailangan po talaga mapagpatawad kayo. Mapagpatawad tayo. Bakit? Kasi araw-araw, makikita mo yung real side, yung ano talagang totoong kulay, 'di ba? Totoong ugali ng asawa mo o pinili mo. Ngayon, kapag nakita mo na ba 'yon, meaning to say aayawan mo na basta-basta, 'di ba? Uuwi ka na sa inyo, hihiwalayan mo na agad yung asawa mo. Hindi. Kasi kapag ikaw marunong kang magmahal, marunong ka rin magpatawad, mag-grow yung relationship na 'yon. Not based on perfection, 'di ba? Kundi sa willingness nyo na magpatawad sa isa't isa. Okay? Amen. Kaya 'yun, sa lalong-lalo na sa relationship, sa friendship, 'di ba? Sa mga kumbaga marriage na meron po kayo, hindi laging tatandaan niyo walang perfect, 'di ba, na relationship. Ang kailangan natin acceptance and forgiveness. Doon malalaman kung buhay na buhay ang pag-ibig mo. Tsaka tingnan niyo po, yung sabi dito, sabi ng Panginoon, forgive others as you have been forgiven by God. Paano kang pinatawad ng Diyos, ganun ka rin daw magpatawad. Kasi alam niyo po, when we see how God forgave me, I then have the power to forgive someone else. Kaya alam niyo po, yung mga nakaranas po ng pag-ibig, pagpapatawad ni Lord, nagiging madali sa kanila yung magpatawad din. Kaya sabi nga, I believe those who have difficulty in forgiving others, yung mga nahihirapan po, have never entered into biblical understanding of what's been done for them. Kasi because the moment we understand what God has done for us, it changes our whole view of forgiving one another. Alam niyo po, pag na-appreciate niyo kung gaano po kayo pinatawad at minahal ng Diyos, 'di ba? Magiging madali din po sa inyo yung magpatawad sa kapwa, sa iba, 'di ba? Kaya naman ang prayer ko po sa bawat isa, 'di ba? Maramdaman po talaga natin at maranasan yung experiential love, 'di ba, ng Panginoon sa mga buhay po natin, 'di ba? And ito pa, nakakatuwa po ito. I-screenshot niyo 'to, i-message nyo to, itatak nyo po ito sa mga bilbil nyo. Sabi dyan, love does not focus on the wrongs of others. Sabi, it does not parade their faults for all the world to see. Hindi mo kailangang iparada yung pagkakamali nila kung mahal mo talaga sila. Sabi, love does not disregard falsehood and unrighteousness, but as much as possible, it focuses on the true and the right. Sabi love looks for the good, hopes for the good, and emphasizes the good. 'Di ba? Sino po sa atin, pag meron kang mali na nakita sa mga tao, chinichismis mo pa, pinagsasabi mo pa, oy, alam mo, itong, ganyan, itong, parang ginawa sa akin ito, ganito yan, ganyan yan. 'Di ba? Chinichismis mo pa, pinaparada mo pa. 'Di ba? Sabi dito, ang pag-ibig daw, hindi niya, 'di ba, does not disregard falsehood and unrighteousness, but as much as possible, it focuses on the true and the right, 'di ba? Ang pag-ibig, ang gusto niyan yung mabuti, yung sa ikakabuti ng iba, 'di ba? Umaasa 'yan na magiging mabuti ang sitwasyon at ang ini-emphasize niya yung mga mabubuti na katangian ng tao, hindi yung laging mali, hindi lagi yung mga pagkukulang, kundi 'di ba yung mabuti yung laging tinitignan. Amen. Amen. Kaya naman dapat po kung mabait 'yan, kung alive na alive ang pag-ibig, laging nagpapatawad. Okay? And also, malalaman mong love is alive when it is secure. Ayan, malalaman mong buhay na buhay ang pag-ibig kapag may security yan. Hindi yan insecure. Pero, malalaman mo naman na namamatay ang pag-ibig. Love is dying when it starts doubting. And dead when it stops trusting. Yan, malalaman mong patay ang pag-ibig kapag nagdududa na yan. 'Di ba?
at kapag hindi na nagtitiwala. Okay? Kaya sa mga mag-aasawa po dyan, mga magkakaibigan, magkakapamilya, dapat po secure ang ating pagmamahal. May tiwala tayo sa isa't isa, hindi tayo nagdududa. Kasi sabi ng 1 Corinthians 13:4, it does not envy, it does not proud, it does not boast, it is not proud. Yan, 1 Corinthians 13:4 ang nagsabi po niyan. Kasi alam niyo po kung bakit. Ang envy pala plus boasting plus pride equals insecurity. Kapag ang tao may inggit na siya, mayabang na siya, 'di ba? Nagyayabang na siya at mapagmataas, ano ibig sabihin? Insecure na 'yan, 'di ba? Pero ito ang sinasabi ng message natin for tonight. Sabi security is truly the key to relationships. Sa mga magkakarelasyon, kailangan din po pala may security po tayo, 'di ba? Ibig sabihin nagtitiwala tayo, 'di ba? Ano, kumbaga parang meron tayong kumpiyansa sa mga partner natin, sa asawa natin o kung kanino pa man, 'di ba? Kaya nga sabi dito ng author, you show me a good relationship whether it's a marriage or a friendship, and I will show you that at the very heart of that relationship is security. Sabi, the two people feel secure, share their heart to be vulnerable and honest. Kaya alimbawa po, sa isang relationship, kapag may security, ibig sabihin, ino-open mo yung sarili mo dun sa tao na yon. Pero kung wala, lagi kang magdududa. Lagi kang hindi magtitiwala. 'Di ba? Kasi insecure eh. 'Di ba? Kaya diyan pumapasok yung mga insecure, 'di ba? Na for example, sino kasama mo? Anong oras ka dumating? Anong oras ka alis? 'Di ba? Ba't ganyan suot mo? 'Di ba? Kaya minsan may mga nagpapa-CCTV pa sa mga magkarelasyon, kailangan magpalitan pa ng password ng Facebook kasi insecure eh. Pero sabi nga, hindi daw healthy yon. Dying na siya, dead na siya kapag nag-i-start ka ng mag-doubt at nag-i-start ka na hindi magtiwala. Sabi they can lay it on the line knowing that the other person has their interest at heart. Sabi, they can get down to real issues but not in a revengeful or bitter way. 'Di ba? So anong ibig sabihin nito? Ito, tinagalog ko na lang. Sabi, pwede kang sitahin at turuan pero hindi ka magagalit because you know who's the one telling it to you. That's the person who loves you, who cares for you. 'Di ba? Pero ang taong insecure, 'di ba? Yan, nai-insecure siya kapag nagagalit, 'di ba? O kaya naman yung parang hindi ka panatag kasi hindi ka secure doon sa tao na yon. Pero kunwari, secure ka sa tao na yon, pinagkakatiwalaan mo yung tao na yon. Ano man ang sabihin niya, masakit man, 'di ba? Correction man, tatanggapin mo. Kasi alam mo na mahal ka ng tao na yon, 'di ba? And that is security. Kaya sabi nga dito, show me people in a relationship who cannot talk about the real issues, yung takot pag-usapan, and aren't able to look at each other with honesty and integrity, and I'll show you a relationship that lacks security. And I can say one more thing about security in a relationship. Sabi, you don't have one if security isn't the foundation of it. Diba? Sabi, you may get together and do things, you may go places together, you may have a conversation, but security is always the foundation of a love relationship. Kaya kapag may security ka, magtitiwala ka. 'Di ba? Kaya kanare kapag nagkakasal nga rin po ako, lagi ko pong sinasabi doon sa mga couple na sobrang halaga rin po na sa pagmamahalan, sa marriage may pagtitiwala din. 'Di ba? Kumbaga parang pagtiwalaan mo, 'di ba? At kung hindi man, 'di ba, minsan may mga pagkakataon kasi na gano'n, na kung hindi man katiwa-tiwala, ipagkatiwala mo siya sa Diyos. Hindi yung para kang na-paranoid na diyan na saan ka galing, saan ka pupunta, saan bigay mo sa akin password mo, yung bigay mo sa akin ganyan-ganyan mo, 'di ba? Yung for example, sa magkakaibigan naman, ayaw mo na nagma-my day silang dalawa kasi baka sila na ang mag-best friend. Ayaw mong nagpe-festival silang dalawa kasi baka sila na ang maging close friend, 'di ba? Pero again, ang foundation daw ng bawat friendship, ng relationship ay security. Kaya tingnan niyo to kasi meron nag-interview sa isang si Circus. Sabi niya, anong masasabi mo tungkol dun sa net sa baba mo? Sabi niya, kumbaga parang, anong masasabi mo diyan? Sabi, nagagawa ka bang parang nagiging safe ka ba dahil diyan, sabi nung interviewer. And ang
Sabi nung performer, sabi, obviously, it keeps me safe. Pero may sinunod pa siya na na sentence na nakapahayagan. Sabi, but he said, let me tell you what the net really does for me. Sabi, it makes me a better performer. And sabi ngayon nung nag-interview, what do you mean? It makes you a better performer. Sabi, he said, it's very simple because the net is there, I feel secure. And because I feel secure, I am willing to risk more. I am willing to try an extra turn, an extra twist, and I'm willing to try a trick that I wouldn't try at all. But that security releases me to reach my potential. Yan. Ano po ibig sabihin nun? And I believe that is exactly true in a marriage relationship. I believe that's exactly true that where there is security, the other person reaches their potential. Sabi, that love relationship brings out the best in you. Amen? Na kapag may security kasi, ano nangyayari? Nare-release pa yung potential. Na dahil may tiwala ka dito, mas lalong nakakagawa ka ng mga bagay-bagay kaysa dun sa wala. 'Di ba? And parang yun nga, yung net sa performer, ganun din sa security sa relationship. Yung mas lalo mong nai-open yung sarili mo kasi may tiwala ka nga sa kanya. 'Di ba? May security ka. Hindi po yung hindi yung kagaya nito, yung hindi yung honey, babe, wag ka masyadong magpapogi ha. Wag ka masyadong magpabango, etc. Baka maraming magkandara pa sa iyo, etc. 'Di ba? Nagmumukha ka ng haggard, mabaho, hindi ka nakikipag-usap sa iba kasi nasa isip mo baka magselos, etc. Nagiging antisocial ka, tama ka, lagi kang hinala, 'di ba? Pero remember, love is alive when it is secure. Ako nga po may kilala po akong ganyan. Yung hindi na wala ng parang social life yung asawa. Kasi ayaw niya talaga makipag usap yung asawa niya sa iba. Gusto ko ako lang ang kaibigan mo. Bawal kang makipag socialize, bawal kang makipag friendship. Dapat ako lang ka-chat mo, ako lang friend mo sa Facebook. 'Di ba? Parang nakakaawa naman yung gano'n na hindi na makapag-socialize yung asawa, wala na siyang friends, 'di ba? Kasi insecure na yung isa. Hindi po gano'n. Sabi, remember, love is alive when it is secure. Amen? Okay? Pero yun nga, hindi naman kumbaga parang hindi naman yung hindi naman maling magselos, lalong-lalo na sa mag-asawa. Pero wag naman din natin na tanggalin yung pagtitiwala, okay? Tsaka yung security. Yan. Sunod naman po, love is alive when it is giving. Yan. Malalaman mo na buhay ang pagmamahal mo kapag nagbibigay ito, di ba? Pero sabi nga, patay ang pag-ibig kapag nagsisimula na itong mag-exchange o kaya naman dead when it is only taking. 'Di ba? Kapag kuha na lang ng kuha, 'di ba? Ibig sabihin hindi ka na nagmamahal. Okay? Kaya nga sabi ni 'di ba ni C.S. Lewis, love anything and your heart will certainly be wrung and possibly broken. Pero if you want to be sure of keeping it intact, you must give your heart to no one. Lock it up safe in the casket or coffin of your selfishness, but in that casket, safe, dark, motionless, airless, it will change. It will not be broken, but it will become unbreakable, impenetrable, irredeemable. Sabi, the only place outside of heaven where you can be safe from all dangers of love is hell. 'Di ba? Pero nakakaawa nga po 'yun kapag ayaw mong magmahal, ayaw mong magbigay, darating yung time, 'di ba? You will found out na yung yung love mo, yung heart mo patay na pala siya. Kasi hindi na siya nagbibigay, hindi na rin siya nagmamahal. Okay? Kaya sabi nga, if love is anything, it is a giving relationship. Kung nagmamahal ka talaga, magbibigay ka. Yung talagang meron kang i-invest. Sabi, God models it better than anyone else because He gave first. Okay? Mag-amen po tayo dito kasi kung meron mang una na nagmahal at nagmodel ng giving relationship, walang iba kundi si Lord. Diba? Kaya nga we love Him because He first loved us. Sabi, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nagmahal kasi ang Diyos, kaya binigay niya si Jesus sa atin. Diba? Kaya sabi nga, you see, to give first means I have to be vulnerable. Sabi, what happens if I give and the other person doesn't give back?
What happens if I take the first step and they don't meet me? Minsan ganyan tayo, di ba? Magre-regalo ko. Kaso paano pag nagregalo ko, sabay wala namang nagregalo sa akin. Di ba? May mga ganun tayong tanong. Paano yan? Ako yung unang mambabati. Paano kapag inisnab ako? Paano kapag hindi rin ako binati? 'Di ba? Yan yung ibig sabihin na ang love, nag-give siya. Pero hindi siya nag-expect ng something in return. 'Di ba? Yung parang hayaan mo lang. Kaya minsan, 'di ba, diyan tayo nako-correct. Minsan, kunwari kapag nagregalo tayo, gusto natin, uy, mag-thank you ka, ha? 'Di ba? Paano nga kapag hindi nag-thank you? 'Di ba? Tapos ka na rin sa pagreregalo, tapos ka na rin sa paggawa ng tama, 'di ba? And sabi nga, and so many times, sabi, even if we want to give in a relationship, we settle for a much lower level. That is basically negotiating and exchanging. 'Di ba? Ang tawag dun sa love na yon, negotiating, exchanging. 'Di ba? And mali yun. Hindi yung tamang pag-ibig. Sabi kasi, ang pag-ibig na yon, I'll do this if you'll do that. 'Di ba? Ibig sabihin nun, keeping score. 'Di ba? Reregaluhan kita pag niregaluhan mo ko. 'Di ba? Oy, babaitan ko sa iyo kapag binaitan mo ko. And that is not love. Kasi love is giving. Sabi, what a terrible way to go through life. Basically saying, I did something for them yesterday. So it's their turn. Binaitan ko sa kanila kahapon, kaya dapat ngayon baitan nila sa akin. 'Di ba? Hindi daw ganun. 'Di ba? Sabi, you lose the best things in life if you're constantly waiting for someone else to even the score or make up that which you began. Sabi, love is not that way. Love is giving. Amen, amen, amen. Love is giving. Okay? And pero ako nga po, I can testify to you na kapag nagbibigay ka, hindi, wala. Talagang may bumabalik at bumabalik talaga. Di ba parang sa bola kapag pag binato mo sa pader, di ba babalik sa'yo, magbabounce sa'yo? How much more sa love? Kapag nagbigay ka ng love, hindi imposibleng walang babalik. May babalik at babalik talaga. Di ba? Kasi love is spontaneous, nakakahawa yan. Di ba? Ay, mali. Spontaneous, contagious. Ayan. Okay, tapos sunod naman, malalaman mong buhay na buhay ang pag-ibig kapag love is alive when it acts. Ayan, malalaman mong buhay ang pag-ibig mo kapag may ginagawa ka, kapag uma-action ka. Pero love is dying when it feels but doesn't act or acts but doesn't feel. 'Di ba? Dead when it no longer feels or acts. Kaya kapag halimbawa may nakita ka, kailangan ng tulong, wala kang ginawa, ayan, dying na yung pag-ibig mo. 'Di ba? May nakita kang nangangailangan ng tulong, hindi mo pinuntahan. 'Di ba? Wala kang ginawa. Ibig sabihin, dying yung love. Kasi kapag may love, it acts. Ibig sabihin, may ginagawa ka. Yun nga daw ang, 'di ba? Ang kaibahan ng mercy tsaka compassion, yung mercy naawa ka lang. Pero yung compassion, may ginawa ka nung naawa ka, 'di ba? So yun ang dapat nating maramdaman at gawin. Sabi ng 1 Corinthians 13 verse 7, it always protects, always trusts, always perseveres. 'Di ba? Na kung talagang buhay ang pag-ibig mo, magpoprotekta 'yan, magtitiwala 'yan, magpe-persevere 'yan, 'di ba? At 'yan ang action na ginagawa ng pag-ibig. Sabi, action tremendously impact feelings. Kaya naman ito, tatandaan natin, tatak ulit natin sa bilbil. Sabi, actions tremendously impact feelings. Kapag ginawa mo, yan, sasabay na. 'Di ba? Magkakaroon na ng feelings. Kasi tingnan nyo to, there are two types of people daw. One who feels good before they do something and the one who does something before they feel good. Yung iba, inaantay lang nila na dapat maging mabuti yung feeling. Dapat may maramdaman muna ako bago ako may gawin. Pero yung iba naman, ginagawa muna nila, sabay nagkakaroon na sila. 'Di ba? They feel good na, nararamdaman na nila. Okay? Parang ganito nga daw sa counseling, kami dumadaan din po kami sa ganito, yung may mga counseling, yung mga nagpapa-advise na mag-couple, na advisean nyo naman po kami kasi yung love namin namamatay na sa isa't isa. Pero madalas, ang sinasabi nga ng mga counselor, di ba? Sige, umuwi kayo. Ngayon, do something good for one another, for each other. Di ba? Tapos magugulat yung counselor, bakit? Kasi pag bumabalik, pastor, okay na po kami. Kasi bakit? Action muna dapat ang mauna bago ang feelings, 'di ba? And may mga couple na ganun.
paano nga ako gagawa ng mabuti? Wala na nga akong love na maramdaman. Pero hindi. Kasi the more you practice love, the more you practice good, di ba? Sumusunod yung pakiramdam. Kaya di ba naalala niyo yung kwento ko sa inyo na dapat maghihiwalay na mag-asawa? Sabi nung counselor, hindi, bago kayo maghiwalay ganito, umarte kayo na parang newlywed kayo. Di ba? Sabay parang mga ilang linggo lang. Sabi nila, ay hindi na po kami maghihiwalay. Di ba? Bakit? Kasi the more na ginagawa nila, yung una nilang ginagawa, nung kasal pa sila, 'di ba? They fell in love. Na fall in love talaga sila sa isa't isa. Kaya dapat ganun din tayo. Huwag natin antayin yung feelings, 'di ba? Dapat gumawa tayo. And then feelings will follow. Malalaman mo, ay mahal ko pala 'to, 'di ba? Mahal ko na pala tong tao na 'to. Okay? Kaya sabi nga, you see, mature people understand that actions determine feelings. And immature people think feelings determine actions. Pero kung diyan ka nga babatay, wala kang mararating. Dapat mag-action ka muna as if you love the person and then the feelings will follow. 'Di ba? Kasi tingnan niyo to, Jesus didn't tell us just to love one another. Sabi, Jesus said, love one another as I have loved you. Malaki ang diferensya noon, malaki ang pagkakaiba noon, 'di ba? Kaya nga, for example, kung gusto natin ng encouragement tungkol dito, think about Jesus dying on the cross for the world. Sabi Jesus dying on the cross for the world is not a picture of God loving nice people. Sabi, it's not a picture of God loving His friends. Sabi, it's a picture of God loving people who were really unlovable. Kasi isipin niyo pong maigi, kung si Jesus, kung ang Diyos, dumepende sa feelings, mga makasalanan to ayoko nang mamatay para sa inyo. 'Di ba? Mga adulterer to, mga magnanakaw to ayoko nang mamatay para sa inyo. Ayoko nang ibigay buhay ko para sa inyo. Pero imagine, si Lord, alam niya na makasalanan ng tao, alam niyang ire-reject lang siya ng mga tao, still, yet, binigay niya pa rin ang sarili niya para sa atin. Yun ang sample ng pagmamahal kahit wala pang ibigay sa iyo yung tao o kaya wala man siyang ibigay pabalik. Naintindihan? Kaya yun, okay? So yun po ang pagmamahal. And lastly na lang, ito, last na po to. Maya-maya matatapos na po tayo. Ano yung mga lessons pa na malalaman natin patungkol sa love? Okay? I-take note nyo to. Talagang lagi natin tong isa sa alang-alang. Unang-una, lesson learned about love is dapat magmahal na tayo ngayon na. Okay, type nyo ngayon, love now. Kung meron daw tayong pagkakataon o time na dapat ay gawin natin yung pagmamahal, wala nang panahon, kundi ito na. Love now. Ngayon na. 'Di ba? Bakit? Kasi masyado nang mahaba ang inintay ng mga tao. 'Di ba? Masyado na silang naghihintay ng pagmamahal. Kaya naman dapat kailangan kung mag-express tayo ng pagmamahal ngayon na. Okay? Hindi na bukas, kundi ngayon na. Okay? Love now lang wala nang focus love now lang. Okay? So sabi, people wait too long. Sabi, it's not that they don't feel it, it's just that they don't express it. Sabi, I know families that haven't expressed love to each other for a long time. May mga alam tayo na mga magpapamilya na hindi marunong mag-express ng pagmamahal. Kaya dapat tayo ang mauna. Listen very carefully mga kapatid. If you love somebody, tell them today. Amen? Today. Now, kung may mahal kang tao, ngayon mo na sabihin. Kaya nga may isang pastor, kasi tungkol sa love yung pinreach niya, tapos may isang member, 'di ba, na parang siya, kumbaga na-lead siya ng Holy Spirit na yakapin yung pastor tapos magpa-thank you sa lahat ng ginawa niya tsaka sa lahat ng effort ng pastor na yon. Pero alam niyo ba ang naramdaman ng member na yon nung niyakap niya yung pastor at nagpa-thank you? Yun daw yung pinakamasayang attend niya na service, 'di ba? Nung inexpress niya yung pagmamahal niya dun sa pastor niya. And meron din nag-testimony dun sa pastor na yon na nung nag-preach siya tungkol sa love, ang ginawa niya, Christmas kasi yon, lahat daw ng pinsan niya nung Christmas ay pinag-chat niya, pinag-text niya na mahal ko kayo, mahal ko kayo, mahal ko kayo. And alam niyo ba ang report niya? Yun daw ang Pasko na pinakamasaya
sa part niya, 'di ba? Yun daw ang Pasko, yun daw ang highlight ng kanyang Christmas. Kasi nasabi niya na mahal niya yung mga pinsan niyang yon, 'di ba? And how much more kapag in-apply natin, 'di ba? Na sinabi natin sa mga tao sa paligid natin, lalong-lalo na sa mahal natin sa buhay, na mahal natin sila. Anong impact nun sa buhay natin, 'di ba? Na tayo rin, yung iba rin sasaya because we tell them how we love them. Kaya alam niyo po, yung sa nung time na sumabog po, 'di ba? Kasi alam ng mga tao nasasabog na yung Twin Tower during 9/11, 'di ba? Tapos sinabihan sila nung mga nandoon, magkakasama sila, 'di ba? Tawagan niyo na yung mga mahal niyo sa buhay. Sabihin niyo na kung ano yung pinakagusto niyong sabihin sa kanila. And majority of them, 'di ba? Lahat sila nagsabi, 'di ba? Kung gaano nila minamahal yung asawa nila, yung kaibigan nila, yung kapatid nila, 'di ba? In that last moment na mabubuhay sila, 'di ba? Yun na lang ang sinabi nila na I love you, 'di ba? Ganun din sa mga nag-crash na mga airplane kasi may mga last message diyan ang pilot kung alam nila na madidisgrasya na sila, 'di ba? Sinasabi nila, anong sinasabi nila? Mag-message na kayo sa pamilya nyo. Tell them how much you love them. 'Di ba? Isipin niyo maigi. And ganun din, 'di ba? Sa mga taong namamatay na on their deathbed, 'di ba? Sa kanilang sa kanilang mga sakit o sa kanilang katandaan, 'di ba? Kung meron man silang sinasabi, 'di ba, sa bandang huli, hindi yung mga bank account nila, hindi yung mga pamana nila, kundi ang sinasabi nila sa huling part ng kanilang buhay is how much they love their friends, their family, 'di ba? Kaya ganun din tayo. Wag nating laging iintayin, 'di ba? Yung huling sandali ng buhay natin, yung madisgrasya pa ang sino man, 'di ba? Kumbaga bawat isa may mga mali o masamang mangyari, kundi dapat ngayon pa lang, 'di ba? Sabihin natin palagi how much we love them. 'Di ba? Gawin nating language yung I love you palagi and show it, 'di ba? Extend it, 'di ba? Okay, so pangalawa naman, love is vulnerable. 'Di ba? Lesson learned about love, love is vulnerable. Ibig sabihin, if I choose to love you, I open myself up. Ibig sabihin nito, sa madaling salita, susugal ka. 'Di ba? I-open mo yung sarili mo. Kaya nga sa mga kabataan, meron silang gantong 'di ba? May ganto silang kasabihan o kawikaan na kapag nagmahal ka, dapat ready kang masaktan. Which is totoo, 'di ba? Kasi every time you love, minsan nasasaktan ka rin talaga kasi hindi nga perfect yung minamahal mo. 'Di ba? Kapag nagmahal ka, umentrada ka sa relationship, kailangan ready ka. Ready ka na masaktan, ready ka rin to forgive. 'Di ba? Kaya nga tingnan niyo yung sinabi ni John Maxwell. A long time ago, I realized something about love. Sabi, if you want to, you can go through life and stiff-arm people and never let them close to you. Huwag mo silang i-close. And you probably will never be greatly hurt because you never let them in close enough. Gumawa ka ng pader sa paligid mo. Huwag kang makipag-friends, huwag kang makipagmahalan. Pero ano sabi niya? But just as you'll never be greatly hurt, you will never be greatly helped either. 'Di ba? Oo, hindi ka nga ma-hurt, pero alam mo, hindi ka rin matutulungan. 'Di ba? Bakit? Kasi sinarado mo na yung sarili mo sa pagmamahal. Pero kapag nagmamahal ka, you open up yourself. 'Di ba? Maging ready ka. Kaya nga dapat tayong mga Christian, tayong mga tao, we need, 'di ba, to learn how to forgive. 'Di ba? Dapat matuto tayong magpatawad. Okay? And sabi nga, sunod naman is love is powerful. Okay? Sabihin nyo, powerful. Sabi nga, gano'n siya ka-powerful? Ganito. Sabi, the law may tell you what to do, but love will give you the power to do it. Yun pala yung kapangyarihan ng love. Ang law, sasabihin niya lang kung ano yung mga dapat mong gawin. Pero ang love, 'di ba? Bibigyan ka ng kapangyarihan para gawin 'yon. Amen. Kaya ganun ka alam ni Jesus yung kapangyarihan ng love. That's why he said, the greatest commandment is to love your God with all your heart, mind, soul, and strength, and your neighbor as yourself. Kasi alam ng Diyos kung ano yung power ng love. It's a powerful, powerful force. Ngayon, may mga negative side yan. Kapag kasi, kunwari, sa pagmamahal, nagagawang pumatay ng isang tao, magnakaw, gumawa ng hindi tama. Yan yung mga negative side ng powerful effect ng love. Pero kasi ito yung mga positive, na dapat ito yung mga nangyayari sa atin. Positive side niya, dahil sa pag-ibig, ang isang ina
ay nagagawang magsakripisyo para sa kanyang anak. Dahil sa pag-ibig, ang tao ay nagagawang lumaban sa mga hamon ng buhay para lamang sa mga taong kanilang iniibig. Yan yung mga sample ng positive side. Pero dapat yan nga ang mangyari sa atin na dahil mahal natin ito, 'di ba? Merong matutulak, kumbaga may gagawin tayo. Okay? Ano pa? Lesson learned about love. Love is unconditional. Okay? Walang kondisyon ang pagmamahal. Sabi, if love is what it should be, it's always unconditional. Sabi, in fact, I have found that people normally need to be loved the most when they deserve it the least. Isn't that true? Sabi, it's unconditional. It doesn't keep score. It doesn't have a qualifying list. It's just unconditional. Dito po ako na-touch. Namamahalin mo daw yung tao, di ba? Kapag daw, yun nga, mas lalo daw, mahalin mo sila kapag undeserving lalo sila. Kaya di ba may mga time tayo parang feeling natin hindi to karapat dapat mahalin. Pero kapag nga nararamdaman mo na hindi siya karapat dapat, dun mo siya mas lalong mahalin. 'Di ba? Grabe ang impact nun sa buhay natin, napaka-powerful, 'di ba? And ako bilang pastor, bilang 'di ba, kaibigan, asawa, pamilya, anak, 'di ba? Lagi kong nararamdaman 'yan. Yung kapag minsan parang feeling mo hindi kaibig-ibig, hindi parang alam niyo yun, hindi ito yung right time na na kumbaga parang umibig, dun pa mas pinapaalala ni Lord na hindi, magmahal ka. Okay, mahalin mo lang sila. Okay, and last na lang, ito na po yung last lesson learned about love. The spirit of love makes all people and events special. Okay, itatak ulit natin to sa ating mga buhay. The spirit of love makes all people and events special. Makinig po kayong maigi ha. Bakit? Kasi sabi, it's the spirit of love in any event that makes it special. Sabi, you remove the spirit of love and you had an event. Di ba? Event lang ang magkakaroon ka. But you haven't had something that lingers in a beautiful way. Kasi tingnan niyo yung sabi ni Henry Drummond. Sabi niya, you will find as you look back upon your life that the moments when you have really lived are the moments when you've done things in the spirit of love. Malalaman mo na nabuhay ka na kapag nagmamahal ka. Di ba? Malalaman mo na ikaw, nabubuhay ka na kapag yung mga ginagawa mo with love na. Okay, naintindihan? Kaya ito talaga yung magbibigay sa atin ng buhay. Kaya when you stop loving, you stop living. Pag nag-stop ka na magmahal, parang patay ka na talaga. Di ba? Kaya tingnan mo ito. Sabi, hindi naman nagiging espesyal ang isang tao o date or event dahil sa ganda ng lugar, sarap ng pagkain, ganda ng view, etc. Nagiging special ang araw na yon, ang tagpong yon dahil sa pag-ibig mo sa taong kasama mo. Amen? Di ba? Imagine yung service natin, yung birthday natin, yung anniversary natin, Christmas time natin, New Year time, di ba? Isipin nyo maigi, natin yon, i-celebrate natin yon, pero hindi tayo nagmamahalan. Magsimba tayo sa church, pero hindi tayo nagmamahalan. Walang kwenta po yun. Walang halaga po yun. Pero sabi nga dito, kahit napakasimple lang ng pagkain nyo, kahit nga sa bahay lang ang date nyo, kahit na ang niregalo mo ay hindi mahal na regalo, imbis na Rolex, Colex ang binigay mo, okay lang. No big deal. Kasi bakit? Ang mahalaga yung tao. Yung pagmamahal mo sa kanya at hindi dahil sa anumang bagay. Amen? Amen. Kasi yung pagmamahal ang napakahalaga. Amen. Amen, 'di ba? Sabi, that made the event of Christmas special. That made the crucifixion special. That made the resurrection special. Kasi bakit? It was all done because of God's great love for you and for me. Amen! Amen, 'di ba? Kaya Christmas, kaya special ang crucifixion ni Jesus, kaya special ang resurrection ni Jesus kasi lahat ng 'yon ginawa ni Jesus ng may pagmamahal. Kaya tayo rin, 'di ba? Nagiging alive na alive ang ating ang buhay natin kapag ginagawa natin ng may pagmamahal. Okay? So, yun lang po. To God be the glory. Palakpakan!